Yan, good morning mga kamamo. Nandito kami ngayon sa sa clinic dahil ipapacheck up natin si Jacob. Medyo may ano pa kasi yung ano niya yun. Dito parang babalik yung eczema ba tawag na yung eczema niya. Nahirapan siya nahanap yung camera. Yan. Ayun lang. Nagtatalo to si camera, hinahanap na kung sino yung face, ipe-facial track niya. Oh. Yan, so ayun na yun, ko na. So ayun yan yung eczema nung ni baby, papacheck natin kasi nakarasa buong katawan ng dami niya, di ba? Pero kahit pa paano nung pinadala natin siya sa dermatologist nung nakaraan, effective yung nangyari. So maayos na yun sa katawan niya. May natira lang dito, nakaraan dito na nga lang siya, kakapraso na lang siya actually. Kaso nga lang, nagngingipin kasi siya. So yung pagngingipin, alam mo na yung mga bata pag nagngingipin, nag-ano siya, parang naglalaway. So hindi maiwasang mabasa. At the same time, pag naboboryo siya, at parang naiinis siya, ang unang inaatake niya, yung may sugat dito. Yung sugat niya maliit dito, hanggang sa hindi siya gumaling-galing. Ngayon, yung panahon is bababa ng sobrang temperatura, tapos tataas ng bigla. Nag-iiba din yung mga ano ng balat namin dito, nagdadry din masyado yung skin namin. At the same time, ang hirap mag-adjust pag gano'n na ano. Katulad niyan, masakit pa nga ulo ni kamamo ngayon. Pagising ko, may migraine ako. Yan, hintay natin si Dr. Padilla. Si Dr. Padilla yung ano namin, yung family doctor namin. So, siya yung mag-a-advise kasi yung nakaraang pinapahid kay Jacob sa mukha na isa is naubos na. So, hihingi kami ng bagong reseta kung iyon ba yung ilalagay ngayon para at least maano. Yun, kawawa naman yung baby loves namin, laki na eh. Ano na siya, 9.8 kilos na siya. Tapos dun sa timbangan na tinitimbangan sa kanya at sinasize yung height niya is sobra na siya. Mas malaki pa siya doon. Mas mahaba pa siya. Tabatsoy. Ayan. Tsaka ano, papacheck din namin siya kasi nakaraan. Nag-roll over siya dun sa ano eh. Nag-roll over dun sa... Pero part talaga yan kasi lalaki talaga mga kamama, maliliko talaga yan. Hindi lang naman tayo o hindi lang naman ako yung maka-experience yan. Lahat ng magulang, pag tinanong mo, parang ano yung kumbaga ba part ng childhood ng bata, ayun, lalo pag lalakan, lilikot. Ako talaga. Naalala ko na dito. Ano? Awa ng Diyos, wala namang nangyari na ano. Pero papacheck pa rin namin. Hindi namin pwedeng hindi sabihin dun kay Dr. Padilla yung nangyari ngayon para at least aware din si Dr. Padilla na kung may papayo siya dun sa mga ano. Kasi usual daw pag ganun nahulog, pag minatsyagan mo siya o chinek mo siya ng 24 hours, make sure na dapat hindi siya susuka or hindi siya lalagnatin or hindi siya mag-iiyak kasi yun yung mga sign ng ano, nang baka nasaktan yung pagbagsak niya. Pero syempre, maraming sasabi yung mga bata is nagtataka din yung iba katulad ni Harold na kausap ko hapon. Nagtataka nga din ako dyan sa mga batang iyon na minsan yung mga anak ko parang napilaya na shoutout sa'yo Harold. Tapos parang wala lang nangyari. Parang alam mo yung parang nahulog, wala lang nangyari. Nagtataka sila ba't hindi nababalian ng ano. Pero syempre for the sake na security tsaka peace of mind, iyan na lang din natin kay Doc. Tsaka syempre concern tayo sa baby kaya dapat malaman natin lahat yun. So far ngayon naghihintay kami. Tsaka ang sakit ng ulo ko mga kamama. Yan mga kamama, bili lang kami ng ano, ng gamot sa dito sa Miano. Tawag dito sa pharmacy. So ayan na-explain na mga kamama ni ano. Na-explain na ni Dr. Padilla yung nangyari na 9 months na siya, okay naman, wala namang naging problema dun sa nahulog siya. As long as ang concern lang naman dun yung ulo pag bumagsak daw. So sa ngayon wala namang naging problema, thank God. Tsaka dun sa in-advise na ni Doc na pakainin nyo na lang kahit anong pakain nyo. Pakainin nyo ng beef, pakainin nyo ng chicken, pakainin nyo ng seafoods, pakainin nyo ng kung ano, ng vegetable, pakainin nyo as long as luto. Tapos ay yung kinder ko lang medyo ano lang kasi syempre alam mo na yung mga Pilipino, di ba? Nakasanayan natin na
kung pakainin ng hipon, kung pakainin ng sipot, lalo kunyari ka may eczema siya. So tinanong ko na rin kung makaka-apekto ba yung mga ganong klaseng pagkain dun sa bata dahil may eczema siya na baka lumaki pa yung eczema niya dahil malalansa, alam mo yung sasabi natin mga itlog. Sabi niya hindi. So in-explain niya lahat yun. So ngayon, hindi naman apektado ang katawan o yung skin ng bata, ibinapakainin mo sila ng mga nakasanayan natin, sinasabi nating malalansang pagkain. Kasi yung sugat na yun na meron siya is, ano siya, tag dito, skin asthma, skin allergy, yun hindi siya food allergy. So yun ang yun ang parang exactly explanation. Is a skin allergy na meron siya ngayon, hindi siya food allergy. So magandang itry nyo din doon, napakain nga yung mga yun. Para kung sakali lang masasabing food allergy, yun pag yung kumain sila tapos nag-react, nagkaroon ng hives yung katawan nila, parang nagpantal. So ibig sabihin, ano yun, allergy siya, na food allergy siya. Pero kung ang concern nyo is dahil lang dun sa balat na meron siya dito, baka lumaki, hindi maapektuhan yun. Tsaka yung tanong natin isa, ano yung isa kanina, botulism ba yan? Ayun yung botulism na tinatawag. Ano ba yung botulism? Botulism parang ano siya, pwede siya makapag-cause ng poison o pwede siya makamatay. So ngayon, in-advise ni Doc na wag mong bibigyan ng honey until hindi pa siya pumapasok ng age of 1 year. So sa mga adult kasi, syempre pag sinabi mong honey, maganda sa katawan yan eh. Pero sa bata, sa mga baby, is parang lason pala yun. So ngayon, yun yung sinasabi niyang avoid it. Iwasan nyo na makatikim yung bata dahil yun yung parang food poison na pwedeng makasama or makapatay. Actually, kaya delikado siya. Pero lahat, in-advise na lahat ng pagkain, ibigay na natin, bigay nyo na kasi kumakain na siya. Nakita na rin kasi mitit na eh. So, hayaan siya, kumain siya na kumain. Pakainin mo siya. Ang mahalaga, parang kumbaga tulungan mo yung malaking bagay kasi mga solid food ngayon para yung ng katawan ng bata. Nakalimutan ko exactly yung term, yung kumbaga ba sa habang paglaki niya, yung evolution ba nung pagkakaan ng buong katawan niya, lahat. Hindi ko masyado na explain na mabuti kung ano yung exactly word pero kung mas nakukuha nyo kasi medyo na ko, ilagay nyo na lang sa comment box. So yun ang kailangan ng para mag-progress, yung progression ng paglaki ng bata is makatulong. Kailangan pakainin ng mga solid food. So ito ngayon, bibili na lang kami ng mga pamahid niya. Merong mga pamahid na dating ginagamit, meron kasi mamahalin kami ginagamit eh. Saan ba to? Pakita ko na lang din para at least medyo maliwanagan kayo. So hindi ko tabag eh. Pinakita niya kasi. Nasaan yung mga gamot dito, Mi? Saan nakalagay? Dito sa maliit na bulsa. Silipin ko lang para ito kasi ginagamit yung pamahid. Ito yung ginagamit namin eh. Ayan. Ayan. Sahin nyo lang. Pimecrolimus cream. Tapos itong isa is Desodine. Ayan. Yung Desodine, ito ginagamit namin sa mukha ni Jacob. Tapos ano pa isa? Taro Mestason. Ito yung pinapahid namin sa katawan. Actually, ito yung mamahaling gamot na namin eh. Ito yun, di ba, yung mamahalin. Ito yung mamahal 100 plus tumakamamaw. So ito yung in-advise ni Doc na ito na lang muna yung gagamitin dun sa eczema ni Jacob yung nasa baba. Huwag nang ipahid yung iba. Yung Desodine sa na lang doon sa ulo pag yung scalp ni medyo nagbabalakubak. Kasi dati usually yun talaga pinapagamit yung Desodine. So dumating sa point na hindi gumagana o hindi effective. Kaya ang ginamit namin yung Pimisoxolone na yun. Pinakamalat ako. Yun yung pinagamit ni Doc. So ngayon, ang bibili na lang natin is wala na. Yung inanala sa kanya. Yung may in-advise sa kanyang bibili na pang kay Mrs. Yun ang bibili namin ngayon. So ngayon, clear na sa amin. Wala na kaming ipapangamba dun sa Kaya sabi ni Doc kanina, sabi mo sa dati mo ibili ka na ng beef, saka ng chicken.
Beef steak. Tsaka mashed potato. Ayun mga mama, nakita niyo may mga ano siya. Kasi normal talaga dito sa Canada yung ano, yung mga ganyang para mga skin ano, skin allergy. Kasi nga dry nga dito eh. Kaya di ka tulad sa Pinas talagang ano siya kahit pa paano kasi sabihin mong pinagpapawisan ka. Pero at least nailalabas mo yung toxic ba yun, di ba? Toxic nung katawan mo ilalabas mo sa pamamagitan ng pawis. Dito napakahirap kaya ano. Pasensya na minamalatak ko kasi yung panahon ngayon paiba-iba. Halos kanina pagising ko, masakit talaga yung ulo ko. Hello. Yeah. Abangan lang namin yung gamot. Yan mga kamamaw, kain tayo. Merenda time na namin ngayon. Mamaya magluluto si Mrs. ng ano, ng adobo. Siyempre, paborito niya ang mashed potato. So ngayon, usapang ano lang ito mga kamamaw. Kasi tayo siyempre dumating tayo sa pagkabata natin. Naging baby rin tayo no kabataan natin, di ba? So sa Pilipinas, di natin napapansin yung mga kadalasan kapag na newborn screening ka na nga, usual parang mga pangmayayaman na yun eh. Kasi ako, hindi ko naranasan, even ako, hindi ko na-experience yung pina-newborn nata ako ni mama ko dati. Basta check-up lang, normal check-up lang. At wala nang check-up na kung may skin allergy ka ba, may food allergy ka ba, walang ganun eh. So dito lahat, sinecheck talaga. Step by step talaga tinuturo ng ano ng mga doktor sa atin paano natin i-guide or aalagaan yung mga bata dito. Ano advice na pakainin mo ng karne, pakainin mo ng seafoods. Yan, kagandahan naman mga kamamo, dapat mo talagang patikimin ng seafoods tong mga bata dahil even ikaw, ako, ang seafood kasi kadalasan, yun ang pinaka parang pro ng allergies talaga, di ba yung mga seafood, salo yung hipon. Pag kumain ako ng hipon before, sa sobrang tagal ko hindi kumain, tapos nakatikim ako, nakakaramdam ako ng kate dito sa may labi ko. So ngayon kailangan i-try natin sa kanila para at least bata pa lang, alam na natin ano yung mga bawal na hindi pwede sa kanila. Pero ngayon, so far, sa lahat ng pinapakain namin kay Jacob, wala namang ibang lumalabas na sign na meron siyang food allergy. So talagang ang problema lang talaga niya yung skin allergy niya, meron siyang eczema. So ngayon na ito si Mrs. Sabi ko kay Miss, kwentuhan kami. Nung mga bata tayo, putik-putik ka pa. Di ba lang, di ba? Mga parang, ano ka pa yung, nasa ano ka pa eh. Ay magpakita sa'yo ng camera eh. Sa akin na lang. Inakaral pa kasi namin mga kamama yung camera ko. Yan, si Mrs. Ayun na. Oh, yan na. Okay. Dati naglalaro ka ng, hindi, sa totoo lang, sabi nga nila, mas malakas ang immune system ng mga batang hindi masyadong, Sumili pala lang yan. hindi masyadong yung tawag doon, hindi masyadong siniselan. Oo. Kita mo, Dito ang dami makikita mo nilang naman yung ay, nagagalit na, nagugutom na. makikita mo Sinabi. yung difference ng mga batang, alam mo yung mga taga-abuhan? Oo, yung mga talagang sanay ba sa mikrobyo ba? Oo. Tinatawag sanay sa mikrobyo. Kasi sinasabi nila kailangan tropahin mo yung mikrobyo. Oo, tropahin mo yung bakterya. Diba? Kaya yung mga hindi sila maselan. Kahit kinakain nila. Walang reaction. Kaya naman naisip ko naman bakit ganun? Kasi nga din syempre nag-iiba na kasi ang nag-iiba na kasi ang mundo eh. Alam mo yan, kaya ang dami ding sakit na nakukuha ng tao dahil sa kinakain. Nag-iiba-iba kasi din ang syempre, basta kung maiintindihan mo yung sinabi ko, maiintindihan mo. Dahil doon. Inaaral ko pa itong mga mamanteng na inaano pa namin camera. Napansin ko sa camera, kahit kayo nanonood kayo niya. Every time na gumagalaw ako, nakasunod. Hindi dyan sa isa. Kaya ako kamay niya para makita siya sa screen. Yeah. Yap. No, ito na muna ang pagkain namin kasi. Mamaya Mamaya pa ako balalo. makakapagluto. Matagal lutuin ng baka. Pero so far talaga sa ngayon, pasalamat kami, walang parang sign ng food allergy si Jacob.
Ano lang. So, ayun, gagamitin natin. Ano gagamitin ulit natin dyan sa may ano? Kasi siya yung mas nakakabisado ng mga gamot eh. Ano yung gagamitin ngayon natin sa baba? Yung mamaha, yung Elidel. Elidel. Yun yung 100 plus, di ba? Ayun yung unang hindi pa binibigay sa amin ni Doc. Kasi expensive daw. Expensive kasi yung gamot na yun. Pinapatry mo na yung mga What? normal, like yung ano, What? do ano ba yun? Do ano? Desonide. Desonide, ayun. Yun yung pinapagamit. Hindi para tumatalab. Kaya dumating sa point nung inano ng dermatologist, yun yung binigay. So, ayun, iyan na lang daw. Okay ka? Yun na lang daw yung i-apply. Kasi iba pa rin yung nagtatanong tayo sa expert. Para hindi lang tayo sabihin natin, gamot talaga to para dito. Pero syempre, Pilipinas alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Sa Pilipinas. Ay, dapat namin gawin. Dapat namin itanong sa kanila kung ano man dapat namin gawin. Kasi ikukwento namin yung way ng paglagay namin ng gamot, pag-apply namin every time. May advice nila na, hindi naman pala tumatalab to. Try mo tong isa. Tapos after a week, balikan mo ko. Pag ito yung tumatalab, so ngayon, papanibago ko ng advice kung itutuloy ba na yun na lang lagi yung gagamitin o ipapa-stop na niya kung talagang nawala na yung yung allergy niya. Pero ano naman daw, eventually daw, paglaki ng bata, mawawala na rin naman daw. Grow niya yun. Oo. Pero meron meron akong kakilala na, hindi naman kakilala, pero naikwento lang sa akin nung dentist namin, nagki-cleaning sa akin na yung kapatid pala niya, 23 years old na. May pa rin, may eczema, meron palang ganun, hindi nawawala. Permanent na sa kanila. So kaya siya, iba na yung dentist na inano. Kaya nga nabanggit nung nakaraan, di ba? Yung mga Canadian, hindi mahilig sa pabango. Yung pala isa sa mga reason bakit nagkaka-allergy sila. So, ayun. Alam natin, nakala natin sila mahilig lang sa arawan, hindi malinis sa katawan, hindi. Ano talaga sila? Yun ang number one na Sensitive iniwasan sila. nila, sensitive, nagiging sensitive ang balat. Kasi nga, dito sa Canada, dry, as in super dry, kumbaga ba yung balat mo, talagang iba yung ng balat mo kaysa nung nasa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi pag pinagpapawisan ka, maganda yun. Maganda sa balat yung pinagpapawisan na ilalabas mo yung mga toxic na, toxic, ano ba yun? Yun yung mga toxic na dun sa, na ilalabas ng pawis. Dito, wala. Kasi body base yun. Oo. Kasi dito sa Canada, dry. Madala kang pagpawisan even kahit nagwo-workout ako sa bahay. Kung dito pupukpukin yung pagwo-workout mo, hindi ka pagpapawisan. Yes. Tsaka pinagpapawisan ka lang kadalasan. Pag summer. Pag winter Oo. talaga. Kaya, Even Kaya nga, minsan din pag ako summer, pag lumabas ka, di ba? Pag mainit yun, wala eh. wala kang pawis. Walang pawis. Hindi ka tulad sa Pilipinas na kada, kaliligo mo lang. Nagbihis ka lang ha. Pinagpapawisan ka na, di ba? Dito hindi. May ganun. Pero, kaya sila may sa workout. Kaya kasi hindi ko mag-workout, hindi ka pagpapawisan. Kaya makikita mo dyan, pag summer time, dami ito. Kaya kita mo ako, Jogging, takbo-takbo. hindi ako nag-workout kaya naman pinagpapawisan kaya itong haba ako. So, wala pa akong balak. Wala pa akong balak magpapayat. Dito muna. No? So ay mga kapama, sana na-enjoy yung natin, yung kwentuhan natin about sa mga dapat nating iwasan o mga dapat nating malaman when it comes sa ating mga baby. Ay mga mamang, maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates on my video. See you mga mamang. Yan mga kamama, iniimbita ko pala kayong pumunta dito sa gaganapin na February 15, 7 to 12 midnight. Ito yung tinatawag nating dinner and dance for a cause. Ayan. Suportahan natin yung Bridging Filipino Advocacy Corporation. Layunin ito na makatulong sa mga kapwa natin Pilipino. Sana hindi lang dito sa Saskatoon, all over Saskatchewan. Ayan. Kaya sa mga gustong mag-avail ng ticket, please message Yarlac Samana and then pumunta na lang kayo sa Global Pinoy doon sa may Confederation. So inaasahan ko sana mga kamama magbuklod tayo, magsama-sama tayo, magtulungan tayo para sa ikakaunlad at ikakaganda ng ating lugar dito sa Saskatoon. Kailangan natin yan para at least kung may mga tao tayong gustong tulungan in the future, meron pondo yung Bridging Filipino Advocacy Corp natin. Ayan. So yun ang layunin namin. So pakisuportahan ng grupo na to dahil
hindi lang sa pansarili to, para sa atin lahat to mga kamamo. Kaya, message nyo na si JR Laksamana at sa Global Pinoy.